Good morning mga mi! So, heto na naman po si Kuratsa sa discarding sideline habang nakatambay sa bahay. Dahil gusto nating laging pinapagod ang ating sarili, ayan, naisipan na naman namin ni Chick na magtanim ng mga gulay dun sa likuran na katabi ng bukid. Matagal na nga namin pinagpaplanuhan kung paano kami magtanim dito sa may likuran. Dahil nga napakatigas ng lupa dito, napakahirap bungkalin. Napakadami nga damo dito noon at mabuti na lang bago magsiulan ng malalakas ay nakapag-spray dito si Inchik ng pampatay dun sa mga damo, kaya kahit paano ay madali namin itong nalinis. Nakatulong din syempre yung sunod-sunod na pag-ulan ng malalakas. Kaya ayan, walang kahirap-hirap si Inchik na magbungkal. Yun nga lang, medyo maputik at dumidikit sa aming mga bota yung lupa. Pero okay na yon, at least napadali yung aming trabaho. Naglalaan nga lang kami dito ng 2 hanggang 3 oras sa paghahalaman mula umaga or sa bandang hapon dahil nga kapag ka alas 9 na ng umaga ay umaalis na ako at pumapasok na. At siya naman ay hindi na makapagtrabaho dito dahil sobrang init na. Dahil ito nga ay lantad na lantad sa araw dahil nasa gitna nga ito ng bukid. Noong isang taon nga ay may nakatanim na mga sigarilyas dito. Kaya siguro ngayong tag-ulan ay nagsipagtubo na yung mga butong na iwan pa dito. At habang nililinis nga namin itong parte na ito, marami pa rin akong nakitang mga nakakalat na buto at mga tuyong bunga ng sigarilyas. Kaya naman pinagpupulot ko ito at itatabi ko. Baka meron kasing makapanood ng video na ito at gusto manghingi para may maibigay tayo. At pagtanim din sila ng sigarilyas sa kanilang bakuran. O ayan, ang dami kong ang nakuha dito. So kung sino ang may gusto, comment lang po kayo dun sa baba. At yun lang pong malalapit pick up only. Dahil nakapagtanim na kami dito sa side na ito, naisipan na ni Inchik na lagyan ng net sa taas at lagyan na rin ng balag. Kaunti pa nga lang yung naitatanim namin dito. Ito yung mga kamatis, sili, okra, at bukas nga ay magtatanim naman ako ng mais. Meron din palang nabili si Inchik sa Shopee ng papaya. Sana lang ay tumubo yung mga naipunla ko at hindi kami na-scam. At kasi meron kaming mga papaya pero ewan ko ba hindi ako nakapagtabi ng mga buto nito. Sayang nga puro mga dwarf papaya pa naman yon. Kinabukasan nga ay pinatanim naman sa akin ni Inchik yung mga sitaw at yung mga patola. Tanim na rin ako dito ng mani dahil nagpagawa ako sa kanya ng plat kahapon. Sana nga ay magsipagtubo lahat ng mga itinanim namin. At isinunod ko namang itanim yung binigay niya sa akin mga buto ng pipino. Hindi ko na nga ito ipinunla, idiniretso ko na lang sa lupa. Bahala na kung magsitubo sila. Sabi ko naman sa kanya, wag siyang mag-alala kung mamamatay yung mga pipino at may backup naman akong mga binhi. Nag-request nga rin pala dito yung anak ko na magtanim daw kami ng kalabasa dahil gustong-gusto niya yung bulaklak ng kalabasa na iuulam. At pagkaraan nga ng mahigit 1 linggo, eto na yung aming tanim na kamatis. Lalagyan na nga niya ito ng tali pa itaas para magkaroon na ito ng gabay at hindi na mabuwal kung malakas man yung hangin. Ang sarap nga pagmasdan na yung mga tinanim namin ay mga buhay na. Sana ay mapuno pa namin ng gulay itong lupa na ito. Makagising pa kami ng mas maaga dahil nga medyo tinatanghali talaga kami ng paggising. Ang sarap kasing nakahiga, 'di ba? Pero mas masarap yung nagtatanim. Siyempre, pinakamasarap yung aani. At dito na po magtatapos ang ating munting video. God bless po sa ating lahat. Bukas po muli. Bye!